Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila ay nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, habang kumakain kami ng sama-sama bilang pamilya, ugali namin, sama-sama talagang kumain. Hindi gusto ng tatay ko na hindi ka sasabay sa pagkain. At kung busog ka pa, kailangan mong maupo. Kailangan mong sumalo. Kailangan mong sumama. Kaya minsan, habang kami kumakain, buong pamilya, naalala ko parang 10 years old ako nito. Naalala ko pa, bata pa ako nito. Nagtanong ako sa aking mga kapatid. Noon kasi, pag bata kami, paano ba yon? May contribution kami dapat, no? Hindi naman naging, parang makikipagkwentuhan ka. Matagal kasi kami kumain eh. So pagka kami ay kakain, no, may mga baon-baon kaming mga topic na pag-uusapan. Sabi ko, natanong ko yung aking mga kapatid, ano ang gagawin ninyo kung may anak sa labas si Papa? Tinanong ko yun. 10 years old. Nagulat lahat. Natahimik. Kahit yung nanay ko, natahimik. Natahimik din tatay ko, napatingin sa akin. Anong gagawin nyo kung may anak sa labas si Papa? Walang nakasagot. Kaya ang sabi ko, edi papasukin mo, nasa labas eh. At nagtawanan ng lahat. No? Kasi joke yun kasi. No? Lumang joke noong panahon ko, noong 10 years old ako. Mga kapatid, alam nyo, parang ganito ang nangyari sa ating ebanghelyo. Habang nagtuturo sa loob ng isang bahay, itong si Jesus, kasama ng maraming tao, may tumawag sa kanya at nagsabing, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." Nasa labas. Tinignan ni Jesus ang kasama niya na nasa loob ng bahay. At ang sabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Medyo malalim ang pagkakahiwatig ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ipinapakita niya na higit sa dugo o higit sa pangalan ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kung babalikan natin ang kwento, binigyan niya ng diin ang salitang nasa labas, na tumutukoy sa lugar kung nasaan ang kanyang ina at kapatid. Tama? Habang ang tinignan niya ay yung mga nasa
loob. At pinagsabihan na ang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Maaring ang pagiging nasa labas o nasa loob, sa Ingles, outsider or insider, ay hindi nagpapahiwatig ng lokasyon. Hindi. Kundi nagpapahiwatig ng katayuan ng isang tao sa isang relasyon. Ulitin ko, yung pagiging nasa labas o nasa loob, hindi ibig sabihin lugar ang tinutukoy, kundi katayuan ng tao sa isang relasyon. Isang relasyon na tumutukoy hindi sa dugo, hindi sa pangalan nakabase, kundi sa disposisyon. Marami mag-asawa sa papel, kinasal, pero pag nag-away, outside the kulambo. O, diba? Na alam niyo yung ibig sabihin nun? Diba? Outside. Sa labas ka matutulog. Bakit? Magkagalit. Diba? Nagigets niyo ba yon? No? Kahit mag-asawa, nasa labas na relasyon. Bakit? Kasi kung kani-kanino nakikipagrelasyon, hindi nasa loob ng relasyon. Katulad na lang ng sinabi ni Jesus, para maging kapamilya ng Diyos, kailangan pumasok ka, lumapit ka, makisama ka, makinig ka, at sumunod ka. Yan ang ibig sabihin ng insider, nasa loob ng isang relasyon. You are in a relationship, nasa relasyon. Samantala, ang pagiging nasa labas o outsider ay yung hindi pumasok, lumayo, dumistansya, hindi nakinig, at hindi sumunod. Ibig sabihin, you are out of relationship. Walang relasyon. Hindi ba ganon? Ganon ang tao. Kapag dumidistansya, ayoko. Kapag lumalayo, ayaw mong makipagrelasyon. Ayaw mong bumuo ng pakikipagkaibigan. O minsan nga, kaibigan mo na. Kapag nangungutang, bigla kang dumidistansya. Oy, hindi tayo magkaibigan. Oy, wala. Wala. Hindi tayo, hindi kita kilala. Di ba? Lumalayo. Dumidistansya. Lumalabas. Nasa labas. Kasi ayaw natin ng relasyon. Kaya magandang tignan ang ating sariling disposisyon at pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay nasa loob o tayo ay nasa labas? Gaya ng hindi lahat ng nasa loob ng simbahan nagsisimba. Yung iba, kung ano-anong iniisip, no? Wala ka sa loob, 'di ba? Nasa loob ka physically, pero yung iyong disposisyon wala sa loob. Anong nasa asaan? Hindi ko alam. Baka yung iba, ano kayang ulam namin mamaya? Saan ako kukuha ng pambayad ng kuryente, 'di ba? Kahit nasa loob ng simbahan, ang disposisyon nasa labas. Ang isip nasa labas. Kaya maganda, no? Yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos, asa ng ating disposisyon? Nasa loob ba o nasa labas? Madalas, pumapasok tayo sa simbahan dahil gusto natin ang Diyos pumasok sa atin. Siya yung pumasok. Bakit? Siyempre, gusto mo sundin yung gusto mo. Pakinggan yung prayers mo. Tuparin yung hinihiling mo. Pero ikaw, ayaw mong pumasok sa Diyos. Gusto mo, siya yung pumasok sa'yo. Siya yung makikinig sa'yo. Siya yung tutupad sa'yo. Pero ikaw, nakadistansya ka. Pagtungkol na sa ipagagawa ng Diyos, ayaw mo. Pagtungkol sa salita ng Diyos, hindi mo pinakikinggan. Nagtitengang kawali ka. Bakit ganon? At marami sa atin,
ganun. Akala natin tayo ay nasa loob ng relasyon. Pero ang totoo, nasa labas. Hindi ba sa isang relasyon, give and take? Tama ba? Give and take. Bakit madalas take lang tayo ng take? Wala kang ibigay. Wala kang ilabas. Wala kang sinusunod. Wala kang pinakikinggan. Ay, walang ganyang relasyon. Hindi yan relasyon. Yung gusto mo, ikaw lang pakinggan. Gusto mo, ikaw lang masunod. Ay, outsider yan na ugali. Kung gusto mong pumasok, matuto kang makinig. Naalala ko noon, yung mga magulang ko, pinalaki kami na dapat sumusunod, nakikinig sa magulang. Diba? Naalala ko, nasabi pa nung tatay ko, hanggat nandito kayo sa loob ng aking pamamahay, ako ang masusunod. Tama ba yon? Diba? Ganon din ba kayo? Diba? Pamamahay mo yun eh. Ibig sabihin, susunod ka. Ngayon, kung gusto mo nang sundin ang sarili mo, ay, bumukod ka. Lumabas ka na ng bahay. Ibig sabihin, magsosolo ka na. Ibig sabihin, kaya mo na. Tama? Naalala niyo yung ganon? Diba? Ganon yon. At mga kapatid, ganito, ang tinuturo at pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo. Itong magandang malaman, yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Tayo ba ay maituturing na nasa labas, outsider, o nasa loob, insider? Dahil ang tinuturing na kapamilya ng Diyos ay yung pumapasok sa loob at nakikipagrelasyon na may pagtalima at pagsunod sa Diyos. Amen? Amen.